Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Sag. Pauna mensahe po ninyo, we have bad health. Ayan, so probably meron kayong baka meron kayong mga mahal sa buhay, pwedeng kaibigan, pwedeng kamag-anak, kapamilya, na maybe is in bad health sa ngayon. Baka merong physical ailments, may mga issues sa kanyang katawan, physical body, no? So, pwedeng ganun ang ganap. Pwede rin na this is uh, pamukaw din ito sa inyo, no? Na alagaan ninyo ang inyong sarili. This could be a reminder para sa iyo na para hindi kayo dumating sa ganitong sitwasyon din na magkaroon kayo ng karamdaman, ngayon pa lang alagaan nyo na ang inyong sarili. Okay? Kasi baka ang iba sa inyo dyan umaabuso sa katawan, no? Masyado kayong masipag, masyado kayong maraming ginagawa at baka nakakalimutan ninyo or nakakaligtaan ninyo yung pagsa-self-care ninyo. Diba? Hindi masama ang maging masipag, hindi masama ang maging matyaga, maraming trabaho, that's good, pero kailangan may balanse. Kailangan may panahon kayo para sa ibang bagay, hindi lang puro trabaho. Lalo na ang pag-aalaga sa inyong kalusugan. Okay? So, dapat may panahon sa trabaho, sa responsibilidad ninyo, sa pamilya, sa socialization, pero kailangan meron din kayong panahon para sa sarili ninyo na maalagaan ninyo ang inyong katawan, no? Para nang sa gayon, hindi kayo dumating sa ganitong sitwasyon na merong karamdaman, okay? Or merong mga mararamdamang hindi masyadong maganda. So, what else? We have false person. There could be so you will be surrounded siguro with false person, kaya mag-iingat din kayo. Be careful with the dealings with false person or false people around you, kasi meron siguro dyan nagpapakabait sa harap ninyo. Napakaganda ng pinoproject niyang pag-uugali sa harap ninyo, pero mag-iingat kayo sa mga ganyan klaseng tao, no? Lalo na kung hindi ninyo masyadong kilala pa yung taong yan, kasi hindi mo alam, baka kinukuha niya lang ang loob mo para mapagkatiwalaan mo siya, ibigay mo sa kanya yung tiwala mo, and eventually doon ka na niya aatakihin, 'di ba? Ng panluloko, ng kasinungalingan, bibilugin yung ulo mo muna hanggang sa magtiwala ka na sa kanya, at doon na niya gagawin yung mga gusto niyang gawing panluloko or kung ano man, no, na hindi masyadong magandang tawag dito, hindi masyadong magandang sitwasyon ang pwedeng maidulot nito sa iyo. We have poverty, Sagittarius. Maybe ang iba sa inyo baka may mga financial problems, may mga financial constraints na pwedeng pinagdadaanan din at this time, no? Kaya, pero huwag kayong mag-alala, no? Yung mga sitwasyon na ganito, parte yan ng soul's journey natin. There are lessons that we need to learn out of that. At eventually, breakthrough will come in. Kasi wala namang sitwasyon sa buhay na permanente. Lahat naman nagbabago, no? At kung mga ganitong klaseng sitwasyon, nagbabago at magbabago yan for the better. All you have to do is to project positivity despite the problem. Maging positibo ka pa rin, mag-isip ka pa rin ng maganda, ng mabuti, para mag-attract ka ng solusyon sa problema, mag-attract ka ng mas magandang situations and experiences sa buhay ninyo. Okay? So, what else? We have mature man. Ayan, so pwedeng si mature man ang pwedeng makatulong sa iyo, no, na magkaroon ka ng breakthrough dito, at makatulong siya sa iyo na masolusyonan ang problema mo, pangkaperahan. Baka siya yung magbibigay sa iyo ng trabaho, baka siya yung magbibigay sa iyo ng pera, baka siya yung magpapahiram sa iyo ng pera, or siya yung magre-refer sa iyo sa kung saan man, kung kanino man na pwedeng makatulong sa iyo, no, sa inyong problema. So pwedeng si mature man ang magiging daan para guminhawa ang buhay mo. So pwedeng ganon. Pwede rin na isang mature man
no, ang false person na to. So, mag-iingat din kayo. Depende yan sa inyong sitwasyon, ano. Iba-iba tayo ng sitwasyon, Sagittarius. So, gamitin mo yung inyong sariling judgment and discernment. Mararamdaman mo yan, no. If there is something off, no, with the person that you are dealing with, malalaman at malalaman mo yan. And listen to the wisdom of your body. Okay? Kasi makakaramdam ka ng kaba, makakaramdam ka ng physical discomfort kung medyo hindi maganda yung intention ng taong kausap mo. Kaya mararamdaman mo din kung sino yung mabuti at hindi mabuti. No? So, tignan natin. At para malaman ninyo kung sino yung dapat na pag-ingatan, sino dapat na iwasan, sino ang sa tingin ninyo pagkakatiwalaan ninyo. Okay? So, use your intuition. We have 7 of swords. Katabi niya pa si false person. This is the energy of deception, lies, cheating, theft, manipulation, deceit, sneaking. Kaya parang kino-confirm lang nito, no, yung energy ni false person na maging maingat ka, no, with the dealings with other people around you, ang mga sa ngayon, no, around this time, kasi nga pwedeng meron talaga ditong manloloko, mambubudol, magnanakaw, sinungaling sa paligid ninyo. Okay? So, mag-iingat ka. Importante ngayon na papaandarin mo yung inyong radar, papaandarin mo ngayon yung lakas ng pakiramdam ninyo, yung mga psychic abilities ninyo, intuitive abilities. Pagganahin ninyo yan, pakinggan ninyo yan sa ngayon. Kasi napakahalaga, malaking maitutulong yan sa'yo at this time. Okay? What else? We have King of Cups. Ayan. You are going to be very sensitive and intuitive sa ngayon. No? Kaya gamitin mo talaga yan to your advantage para makaiwas ka sa mga ganitong energies. No? Makaiwas ka na mabulol ka, 'di ba? Makaiwas ka sa mga taong, sa mga masasamang balak na mga taong ito. Okay? At maaari din na you are going to be dealing with an energy of King of Cups sa ngayon. Baka you will be dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces. Sa ngayon, pwedeng yung mga signs na yon ang merong ganitong energy sa ngayon. Pwedeng yun ang mga taong pwedeng manloko sa'yo. Pwedeng ganun din ang ganap dyan. No? So, depende yan sa inyong sitwasyon. We have 7 of Wands. Ayan. So, nasa ano kayo? Nasa, ang tawag dito? Defensive mode kayo. So, most likely, ang iba sa inyo, talagang siguro may nararamdaman kayong sneaky person, may nararamdaman na siguro kayong mga manloloko, or mga taong pwedeng niloloko na kayo. So, siguro may mga nararamdaman na kayong ganun. Kaya, nasa defensive mode ka na. No? At nagmamatsyag ka, nag-observe ka. No? So, that is really good. No? Siguro talaga, merong mga ganong klaseng tao sa paligid ninyo ngayon. Kaya nararamdaman mo na din yon. So, what else? The Empress. Wow, so napakaganda ni Empress, no? Lalo-lalo na pagdating sa kapirahang aspeto, Empress energy is really beautiful kasi this is very abundant and prosperous energy. So, most likely, meron ditong paparating na abundance, prosperity sa buhay ninyo at baka, no? Ito na yung sagot dito kay poverty. Diba? Dumating si Empress, maaaring isang babae din ang pwedeng tumulong sa'yo, maaaring yung nanay mo, auntie mo, kapatid mo babae, no? Pwede, yun ang susuporta sa'yo, yun ang tutulong sa'yo pagdating sa inyong problema pangkaperahan. So, that is possible. At baka meron din mga financial blessings and financial opportunities na dadating sa buhay ninyo sa ngayon para masolusyonan ang inyong problema pangkaperahan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.